Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, in a text message to GMA News, Senate Minority Leader Senator Tito Soto said that if the Senate fails to settle the issue on the remote participation of senators in sessions, they will consider bringing it up to the Supreme Court. Ayun. Yung mainit na issue kung pwede ba na ang mga senators na absent, hindi physically maka-attend sa session, ay pwedeng mag-participate online, teleconference. Na bagay na nangyari naman nung nung nakakulong si ex-senator De Lima, I think 2020. Nagawa naman ng paraan. Nakaka-attend ng session si then Senator De Lima. Noong panahon ng pandemic, ganoon din. Kakaroon ng teleconference. Bakit hindi pwede ngayon? Di ba? Obvious yung reason. So, di ba kini-question ni Senator Soto ang Supreme Court na they are wrong. Mas magaling ata siya sa Supreme Court dahil kini-question niya eh. Ngayon, tatakbo na rin siya sa Supreme Court. Back to you. Tatakbo. Okay. May nabasa kong post, paliwanag ni Attorney Anthony Lodalbi Vista, isang international lawyer. 2 punto yung sinabi niya doon. Wala daw nakalagay sa konstitusyon natin, 1987 Constitution, na dapat ang mga senador physically present pagdating sa session. Walang nakalagay doon. Kaya nga itong mga nakaraan, pwede mag-attend through teleconference or online. Kasi hindi pinagbabawal sa konstitusyon. Pangalawa, mayroong nakalagay din sa konstitusyon na ang Senado may kapangyarihan na gumawa ng kanyang sariling rules. Kasi independent body. Kung ano ang mapagkasundoan ng majority, yun ang masunod. Kaya itong, sa nakikita ko, itong usapin sa online participation ng senador, pwedeng magawa nito kasi nga, kailangan lang ng majority vote. Kaya, kahit ayaw nitong minority 11, kayang gawin yan ng Brave 13 majority. Siguro nakikita ng grupo ni Soto na kalaunan, after so much debate, maipapasa yung panukalaw, I don't know, resolution ba yan o yung rules na ang isang absent na senador ay pwedeng makaparticipate. Example, si Senator Bato na nagtatago ngayon, pwede na siya later on makaparticipate. Si Senator Bongo na inaasahan na baka siya ang susunod na magtatago dahil nga sa in-expect ICC warrant o arrest laban sa kanya, pwede siyang maka-attend. O yung mga senador na kinakasuhan, baka makulong, pwedeng maka-attend. Kagaya nangyari kay De Lima noon. May nabasa akong post, pahayag ni Ombudsman Rimulya, na mayroong 9 hanggang 10 senador daw na makakasuhan ng ombudsman.
Tapos sabi niya na hindi daw nila pinipili ang opposition senator, yung Brave 13. Tingnan natin kasi trabaho daw nila ang magsampa ng kaso. But to me, hindi na ako naniniwala sa mga pahayag ng ombudsman. Anyway, opinion ko lang yun. Wala na akong tiwala sa ombudsman dahil instead ng ombudsman is uh, na-establish ang Office of the Ombudsman para maging independent. Yan ang takbuhan ng taong bayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. But sa nangyayari ngayon, alam nyo na, na-weaponize ang ombudsman. Sabi nga ni Senator Marcoleta, yung reklamo sa kanya sa ombudsman is, hindi nyo ako matatakot, patatahimikin nyo ako, magsasalita pa rin ako. Kung wala nang ibang tatayo, I will remain standing. Kaya paniniwala ni Senator Marcoleta na political persecution yung reklamo sa kanya sa ombudsman. Pero mo yan, sasampan ka ng plunder. Ang money involved is galing sa mga private individuals. Diba, napaka simple definition ng plunder is nagpayaman ka, napunta sa iyo yung pera ng gobyerno. Pinayaman mo ang sarili mo dahil sa iyong posisyon. Yung 75 million na kine-question, itong reklamo sa ombudsman laban kay Senator Marcoleta, those are private donations para sa eleksyon. Hindi naman niya, hindi naman galing yun sa kaban ng taong bayan. Paano nahulog yun Paano nahulog yun na plunder? Di ba? Ito naman si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, sabi niya na natatakot daw ang mga majority senator kasi baka meron na daw makulong sa kanila dahil sa mga kaso nilang naisampa. So, very obvious. Ayaw nilang mag-participate ang mga senador na posibleng makulong dahil sa pananakot o pagsasampa-sampa ng kaso sa kanila. So, good luck po sa minority senators. Sana matuloy ang pagsampa nyo ng kaso sa Supreme Court at sana manalo kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Nabibigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlon. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in town sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga ilang pag-atupan sa natabang nga yen. Ug karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay.
O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di nami maulanan. So ang inyong payag, pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang? Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga murag lima na gyud nakabulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan silupin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi So salamat kayo.